Naisip mo na ba? Itong mundong ito, bakit laging, parang ang unfair? May mga tao na kahit tambay lang araw-araw. Pero ang swerte, parang may mata. Diretso sa kanila. Sa critical na oras, may tumutulong agad. Kahit sa gipit na sitwasyon, may lumilitaw na paan. Pero ang iba, kahit anong pagod, mabait at tapa, gising mula umaga hanggang gabi. Pero parang dinidikit ng kamalasan. Pati sa pag-inom ng tubig, minamalas. Pati paglalakad, nadadapa sa hukay. Habang mas nagsisikat, mas lalo kang bumabagsak. Hindi ka ba minsan sa gabi, paulit-ulit na nagtatanong sa sarili, ano ba ang nagawa kong mali? O kaya naman, ang mundong ito ay isang laro lang na minamanipula? Ang sagot sa tanong na yan, sa totoo lang, 2,500 taon na ang nakalipas. May isang taong nakakita na nito. Ang pangalan niya ay Gautama Siddhartha. Nakalaunan ay tinawag na Buddha. Gamit ang kanyang pananaw na lampas sa kanyang panahon, ibinunyag niya ang sikreto ng kapalaran. Sabi niya, ang agwat na mayaman at mahirap sa pagitan ng mga tao, ang pagkakataon, kung ito ba'y maganda o hindi, at ang takbo ng kapalaran, ay hindi lang basta paghagis ng dis, kundi may isang di nakikitang pingga, na ginagamit mo araw-araw, pero hindi mo talaga napapansin, na gumagana. Inawag ito ng mga sinaunang tao na kaisipan. Pero sa panahon ngayon, na mekanikang quantum at teorya ng impormasyon, mas gusto kong bigyan ito ng modernong pangalan, frequency. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin, ang batas ng universo na ito, na hindi napapansin ng karamihan, pati na rin ang isang lihim na nakatago sa 1,000 taong gulang na templo. Bago ko ipagpatuloy ang pagtalakay sa sistemang ito, na kayang baguhin ang kapalaran, kung sa tingin mo, ang ganitong uri ng pagtalakay sa esensya ng buhay, paghahanap ng kalayaan at karunungan, ay makakatulong sa iyo, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel na ito. At i-like na rin, walang salitang frequency, ang mga sinaunang tao, pero napakadetalyado ng kanilang obserbasyon. Ang mga mongheng nakamit ang kaliwanagan ay madalas magsabi, na bawat tao, ay may dalang aura o enerhiya. Kung susuriin mong mabuti ang buhay, mapapansin mo, na ang aura ng ibang tao, ay malinaw, maliwanag, at kapag lumapit ka sa kanila, nakakaramdam ka ng ginhawa, at gumaan ang iyong pakiramdam. Pero ang ibang tao naman, kahit pamayaman at maangya, kapag lumapit ka, makakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na bigat. Malabo, at gusto mo pang tumakas. Saan nanggagaling ang pakiramdam na yan? Hindi yan galing sa kinain mo, hindi rin sa suot mo, kundi sa bawa, kaisipan mo, na lumalabas. Sa isip mo, tahimik mong minura ang boss mo, at lalong lumabo ang pakiramdam mo. Sa subway, binigyan mo ng magandang tingin, ang isang matanda, at gumaan ang pakiramdam mo. Kaya nga sinabi ng Buddha, kung gusto mong malaman ang dahilan ng nakaraan, tingnan mo ang iyong kasalukuyang kalagayan. Kung gusto mong malaman ang bunga ng hinahara, tingnan mo ang iyong ginagawa ngayon. Hindi ito pananakot ng kapalaran, kundi ang pinakapangunahing lohika ng karma. Ang sitwasyon mo ngayon, kahit babaon ka sa utang, o masaya ang pamilya mo, ay ang kabuuan ng lahat ng iyong mga kaisipan, mula sa nakaraan, at ang kapalaran mo sa hinahara, ay lubos na nakasalalay, sa kasalukuyang sandali na ito. Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Para mas maintindihan mo kung paano gumagana ang batas na ito. Sa totoong mundo, ikukwento ko sa iyo ang isang nangyari noong dinastiyang Song. Isang kwento tungkol sa kawalan ng pag-asa. Isang klasikong halimbawa ng pagising at muling pagsilang. Noong panahon ng Zahid ng hilagang dinastiyang Song, sa bayan ng Qingzi sa Jiangnan, may isang panday na espada na nagngangalang Murong Ti. Ang kanilang sining sa loob ng 3 henerasyon ay kilala sa malayo at malapit, at ang kanyang negosyo ay umuunlad. Ngunit biglang nagbago ang kapalaran. Habang naghahatid siya ng 500 bakal na espada sa hilaga, inatake siya ng mga bandido sa daan. Nawala ang lahat ng paninda, nabali ang kanyang braso, at muntik na siyang mamatay. Pagbalik niya, nalaman niyang tinangay ng kanyang pangalawang katiwala ang lahat ng pera sa bodega, at sabay-sabay na dumating ang mga nagpapautang para maningil. Sa loob lamang ng 2 buwan, mula sa pagiging respetadong maestro, si Murong Ti ay naging isang pulubi sa isang sirang templo. Umuwi ang kanyang asawa at anak sa bahay ng kanyang biyenan. Siya ay nagtago mag-isa sa sirang templo, puno ng galit sa mga bandido, galit sa pangalawang katiwala, galit sa mga nagpapautang, galit sa langit na tila walang pakialam. Isang gabi ng taglaming, nabalutan ng niebe ang bundok, isang matandang manggagamot ang pumasok, at inabutan siya ng kalahating banga ng alak, at isang piraso ng pagkain. Itinuro ng matanda ang lawa sa tabi niya at sinabi, "Narinig mo na ba ang tungkol sa sinhu? Tuwing tag-init, malinaw ang tubig ng lawang iyon hanggang sa ilalim. Ngayon, makapal na yelo ang bumabalot dito. Alam mo ba kung bakit? Ang lamig ng panahon ay panlabas na dahilan. Ang panloob na dahilan ay ang tubig mismo, na nawalan ng lakas para umagos. May lawa rin sa puso mo. At ngayon, nagyelo na rin yan." Nag-iwan ang matanda ng 16 na salita. Sa ilalim ng nagyayelong lawa, may bukal na buhay. Kung hindi pa dumarating ang init, hindi mo makikita ang pinagmulan nito. Pagkasabi niyon, naglaho siya sa gitna ng hangin at niebe. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Murong Tiemeng na siya ay nakatayo sa nagyayelong lawa, at naririnig niya sa ilalim ng yelo ang tunog ng umaagos na tubig. May mainit ding liwanag na umakyat. Pagkagising niya, lalo siyang nabalisa. Patuloy pa ring sinisigawan siya ng mga nagpapautang. Isang araw, tumakbo siya sa labas ng bayan, sa tabi ng lawa, at sinigawan ang yelo. "Anong bukal na buhay? Anong init? Hindi na nga ako makakain ngayon." Pagkatapos sumigaw, humiga siya sa yelo at umiyak ng malakas. Nang sandaling iyon, lumapit ang isang matandang babae na may dalang basket, at inabutan siya ng mainit na tinapay, sabay sabi, "Kung mainit ang puso mo,
Hindi ka lalamigin kahit saan ka umupo. Sinabi na matandang babae sa kanya. Noong bata pa siya, sobrang hirap din ng buhay niya. Kaya araw-araw niyang sinisisi ang langit. Hanggang sa nakilala niya ang isang naglalakbay na monghi na nagsabing ang init ng puso mo ang magtatakda ng tagsibol sa buhay mo. Nang hindi na siya makasigaw, nang magkaroon ng puwang sa puso, sa halip ay nagsimulang lumago ang pasasalamat. Lumakas at unti-unting bumuti ang takbo ng buhay. Bago umalis, itinuro ng matandang babae ang malaking bundok sa malayo at sinabi, "Doon, may King Feng An. Sasabihin sa iyo na matandang madre kung ano ang init ng damdamin." Nagpasya si Murong Ti na umakyat sa bundok. Mahigit 20 aw siyang naglakad, napunit ang mga paa. Gutom. Pero ang pagod ay nagpatahimik sa kanyang isip. Dumaan siya sa isang maliit na nayon sa bundok, isang bulag na matandang babae. Ang nagkapkap para bigyan siya ng mainit na tsaa at kamote. Hawak ang tsaa, namula ang kanyang mga mata. Naalala niya noong mayaman pa siya, ay kinamumuhian niya ang mga pulubi. Ngayon, isang taong mas mahirap sa kanya ng daang bises ang nagbigay sa kanya ng pinakadalisay na kabutihan. Sa sandaling iyon, ang makapal na yelo sa kanyang puso ay nagkaroon ng bitak. Sa ika-6 na araw, sa isang lambak na puno ng makapal na ula, nakarinig siya ng malinaw na tunog ng kampana. Dumaan siya sa kawayanan at natagpuan ang King Feng An sa gilid ng bangin. Nakaupo ang matandang madre sa ilalim ng puno ng plum at sinabi, "Matagal na kitang hinihintay." Lumuhod si Murong Ti at nagtanong, "Ano po ba talaga ang init ng damdamin?" Pumitas ang matandang madre ng sanga ng plum blossom at ipinaamoy sa kanya. Bakit nakakabukadkad ang plum blossom sa niebe? Dahil may tagsibol sa puso nito. Hindi nito hinihintay ang pagdating ng tagsibol para bumukadkad. Ito mismo ang tagsibol. Kung ang apoy sa puso mo ay namatay, ito ay magiging lawa ng yelo. Kung ang apoy na iyon ay nag-alab, ang yelo ay natural na matutunaw. Ang galit at put ang pinakamalamig na apoy. Ang tunay na init ay pasasalamat, habag, kapayapaan, at ang pusong handang magbigay. Tinuruan siya na matandang madre ng 3 salita. Tingnan, ibaling, magbigay. Ang tingnan ay pag-unawa. Kapag bumangon ang isip ng galit, huwag mo itong sundan. Tingnan mo lang ito, at ito ay mawawala. Ang ibaling ay pagbabago ng isip. Kapag nawala ang galit, agad na magtanim ng isang mainit na kaisipan, tulad ng baka ang tulisan, ay mayroon ding pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, ang dalas ay mula sa mababa, ay lilipat sa mataas. Ang magbigay ay pagkakawanggawa. Kahit na mahirap at walang makain, maaari pa ring magbigay ng ngiti, isang magandang salita, o isang mabait na tingin. Kung mas kulang ka, mas kailangan mong magbigay, dahil yon ay pagpapahayag sa universo na ako ay sagana. 7 araw na natili si Murong Ti sa kumbento. Sa unang araw, napakaraming galit sa kanyang isip. Ngunit sa bawat pagkakataon, sinasabi niya sa sarili, "Nakita ko na, ang galit ay medyo humina." Kinabukasan, sinubukan niyang mag-isip ng iba, at biglang gumaan ang kanyang dibdib. Sa ika-5 araw, habang nagwawalis, biglang bumulwak sa kanyang puso ang isang kakaibang init. Walang dahilan, parang init lang ng tagsibol. Alam niyang nagsisimula nang matunaw ang yelo. Nang magpaalam, sinabi ng matandang madre, "Bantayan ang puso, baguhin at ibigay." Umalis si Murong Ti sa bundok. Nang lumingon siya ulit, wala na ang King Feng An. Tanging ang matandang puno ng plum na lang ang natira sa gitna ng ulap. Yumukod siya ng 3 bises sa kawalan. Pagbalik sa bayan, nagbago si Murong Ti. Nang murahin siya ng mga pinagkakautangan, huminga siya ng malalim, tiningnan ang galit, at pagkatapos ay nag-isip, hindi rin sila madali. Hindi lang siya hindi gumanti ng mura. Bagkus ay naghain pa ng saa at nagsalita ng maganda. Tumulong sa mabibigat na gawain. Nagsimula rin siyang magbigay sa mga walang pera. Pero may lakas. Tumulong siya sa pag-ayos ng bubong ng kapitbahay. Inalalayan ang matatanda. At nagbigay ng kalahating tinapay sa pulubi. Sa bawat pagbibigay niya, bumubulwak ang inis sa kanyang puso. At pakiramdam niya ay napakayaman niya. Pagkalipas ng isang taon, isang matagal ng kliyente ang nagpagawa sa kanya ng mga gamit sa bukid. At nagbayad ng paunang bayad. Ginawa niya ito ng buong puso. Matalim at matibay. At makatarungan ang presyo. Kaya kumalat ang kanyang reputasyon. At unti-unting bumalik ang kanyang negosyo. Pagkalipas ng 3 taon, nabayaran niya ang lahat ng utang. At muling binuksan ang kanyang pandayan. Isang araw, dinala niya ang kanyang anak sa labas ng bayan. At dumaan sila sa lawa na iyon. Dumating na ang tagsibol. At natunaw na ang yelo. Malinaw at mainit ang tubig sa lawa. Inilubog ng anak niya ang kamay at sinabing, "Mainit ang tubig na ito." Inilubog ni Murong Ti ang kanyang kamay sa tubig. At sa wakas ay lubos na niyang naintindihan na may bukal sa ilalim ng nagyayelong lawa. Ang temperatura at lokasyon ay hindi niya alam ang pinagmulan. Ang bukal ay nandoon lang palagi. Ang puso niya muna ang uminit, bago natunaw ang yelo. Nang matunaw ang yelo, umagos ang tubig. Nang umagos ang tubig, lumabas ang bukal. Tapos na ang kwento. Pero ang gusto kong talakayin sa iyo ay nagsisimula pa lang. May kasabihan sa Lengyanjing, kung humupa ang baliw na puso, ang paghupa ay bodhi. Ano ang ibig sabihin nito? Ang puso mong araw-araw ay balisa, nagmamadali at puno ng takot. Kung makahinto ito, sa mismong sandali ng paghinto, iyon ang pagkaunawa, iyon ang mataas na estado. Tayo, bilang mga modernong tao, ay nabubuhay pa rin sa simula ng estado ni Murong Ti. Iniisip nating sa pagsisikap sa trabaho at nagpapakahirap sa paghahanap buhay ay mababago natin ang ating kapalaran. Pero ito ay pagpuwersa lang sa pisikal na antas. Kung ang iyong panloob na dalas ay kulang at puno ng takot, gaano man kalaki ang kikitain mo, ito ay mawawala sa iba't ibang paraan o hindi mo talaga mapapanatili ang kayamanang iyon dahil hindi ito tugma sa iyong panloob na dalas. Tulad ng palaging binibigyang diin,
Sa Naval Ravikant's Almanac, ang kayamanan ay isang side product. Ang kaligayahan din ay isang side product. Ito ang panlabas na pagpapakita ng iyong panloob na estado. Hindi mo kailangang habulin ang mga paru-paro. Magtanim ka lang ng magagandang bulaklak at kusa silang dating. Kaya, bilang ordinaryong tao na nabubuhay sa ika-negatibo, 21 siklo, paano natin magagamit ang sinaunang karunungang ito? Sa ating pang-araw-araw na buhay, huwag kang mag-alala, hindi kita padadalhin sa malalim na gubat. Hanapin ang nawawalang kumbento. 4 ang ibubuod ko para sa'yo. Mga practical na tool na magagamit mo agad. Ang unang tool, ang Alarm Clock Awareness Method. Ito ang pinakasimpleng paraan para magsimula. Kung hindi mo alam kung ano ang iniisip mo araw-araw, mag-set ka ng alarm sa cellphone mo. Tumunog ito kada 2 oras. Pagtunog ng alarm, agad mong itigil ang ginagawa mo at tanungin ang sarili mo, sa mga nakaraang minuto, anong eksena ang naglalaro sa isip ko? Nag-aalala ba ako sa meeting bukas? O nagsisisi sa away kahapon? Magugulat ka sa matutuklasan mo na 70% ng oras mo ay nasa walang malay na negatibong pag-isip. Ang gawain ito ay nagsasanay sa iyong metacognition. Ginigising ka mula sa walang malay na pagtulog. Ang pangalawang tool, ang thought reframing exercise o channel switching. Halimbawa, na traffic ka, ang unang reaksyon mo ay inis. Nakakainis, malilete na naman ako. Dito, maging aware ka, tapos agad mong baguhin ang isip mo. Pwede mong isipin, ang galing. Sakto, matatapos ko na tong podcast. O kaya, mayroon akong oras para sa sarili ko. Makapag-relax. Hindi lang to pagpapanggap na okay ka. Ito ay aktibong pagpili. Sa mga pumapasok sa isip mo, ang mababang frequency ng pagrereklamo ay binabago mo sa mataas na frequency ng pag-aal o pagre-relax. Pangatlong kasangkapan, maliit na pagbibigay. Huwag mo nang sabihing wala kang pera o wala kang oras. Ngayong lumabas ka, ngityan mo ang kapitbahay. Sa elevator, bigyan mo ng 2 pisong. Red envelope ang delivery rider. At taos pusong magpasalamat. Kapag nakakita ka ng magandang content online, mag-like, mag-comment, at bigyan ng suporta ang creator. Ang mga maliliit na kabutihang ito ay nagpapadala ng signal sa universo. Kapag mas nagbibigay ka, mas mararamdaman mong mayaman ka. Ang pakiramdam na ito, ang gasolina ng law of attraction. Pang-4 na kasangkapan, gratitude journal. Ito ang nuclear weapon para mapataas ang frequency. Gabi-gabi bago matulog, sa oras na ito, na pinakamadaling tumanggap ng suhestiyon ang utak, mag-isip ka ng 3 magandang nangyari ngayon, kahit masarap lang ang tanghalian, o kaya maganda ang panahon. Ang esensya ng pagpapasalamat ay, ang ilipat ang iyong atensyon, mula sa mga bagay na wala ka, patungo sa mga bagay na mayroon ka. Kapag nakatuon ka sa mga mayroon ka, mas maami kang maakit na mayroon ka. Alam ko, sa puntong ito, may magsasabi sigurado, naku, parang chicken soup for the soul, yan, talaga bang gumagana yan? Ang gusto kong sabihin sa'yo ay, hindi ito chicken soup. Ito ay muling pagsulat ng operating system ng buhay mo. Pero may ilang pagkakamali na kailangan kong ipaalala sa'yo. Kung hindi, madali kang susuko. Ang unang pagkakamali, ang pagmamadali. Maaming tao ngayon, gumawa ng isang magandang bagay. Bukas gusto nang manalo sa loto. Kung hindi manalo, isipin nilang paluloko lang ang teoryang ito. Kaibigan, kailangan ng oras para magbago ang frequency. Tulad ng pag-ihesisyo, hindi ka pwedeng pumunta sa GYM ng isang beses. At kinabukasan may six-pack abs ka na. Ang iyong mga nakasanayang karma ay naipon sa loob ng ilang dekada. Kailangan mong bigyan ng oras ang bagong sistema para gumana. Huwag kang magmadali. Pero huwag kang titigil. Pangalawang pagkakamali, ang kaisipang parang negosyo. Huwag kang mag-isip na, gusto kong yumaman, kaya magbibigay ako. Ang algoritmo ng universo ay napakatalino. Ang tinitingnan niya ay ang iyong intensyon. Kung ginagawa mo ito ng may pansariling interes, ang iyong dalas ay kasakiman at kakulangan pa rin. Hindi lang ito walang silbi, kundi magkakaroon pa ng masamang epekto. Ang tunay na pagbibigay ay walang inaasahang kapalit. Ginagawa ko ito dahil lang sa ito mismo ay maganda. Pagkatapos kong gawin, kinalimutan ko na, hindi umaasa ng kapalit. Dito ang kabalintunaan. Kung mas hindi ka umaasa ng kapalit, mas mabilis itong dating. Pangatlong pagkakamali, pagpapabuti lang ng sarili, pero walang gawa. Ito rin ang problema ng maraming spiritual circles. Nagtatago sa bahay at nagme-meditate. Iniisip na sa pagmumuni-muni lang, ay makukuha na ang mansyon. Mali, ang puso ang nabigasyon. Ang aksyon ang gulong. Kung naayos mo na ang iyong dalas, nakita mo na ang pagkakataon, kailangan mo pa rin kumilos. Si Murong T ay sa bawat palo. Sa pagpupursige lang siya nakabangon, pero nagbago ang paraan ng pagpupursige niya. Dati, puno ng kaba ang paggawa niya. Ngayon, puno ng kagalakan. Kapag tama ang dalas, mas magiging epektibo ang bawat kilos. Panghuli, gusto kong gamitin ang isang paghahambing para buodin ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Isipin mo na ang buhay mo ay isang radyo, at sa mundong ito, may libu-libong channel na sabay-sabay nagbo-broadcast. Sa mga low-frequency channel, naririnig mo ang takot, galit, inggit at kakulangan. Karamihan sa mga tao, ang kanilang no ay nakakabis sa channel na ito, kinakalawang. Kaya ang naririnig nila sa buong mundo ay puro ingay, at pakiramdam nila, ang buhay ay puro pagdurusa. Pero sa high-frequency channel, naririnig mo ang pag-ibig, kagalakan, paglikha at kasaganaan. Ang channel na ito ay laging nandiyan. Malakas ang signal. Ang pagiging mulat ay ang pagpapaalala sa'yo na, naku, bakit puro ingay ang pinapakinggan ko? Ang pagbabago ng isip ay ang pag-abot mo sa knob na yon, at buong lakas mo itong pihitin.
Ang pagbibigay at pasasalamat ay ang pampadulas. Ang kinakalawang ng knob na yon ay umikot ng mas maayos. Ang knob na yon, laging nasa kamay mo. Walang makakapili sa'yo na makinig sa channel ng pagdurusa at wala ring makakapagpalit para sa'yo. Patungo sa channel ng kaligayahan. Hindi naghahagis ng dis ang Diyos. Ibinigay lang niya ang radyo. Sa'yo, 2,500 taon na ang nakalipas. Nakita na ni Buddha ang lahat ng ito. Pero hindi siya makakalakad para sa'yo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo ang sikreto. Tungkol sa frequency. Hindi ito para mangaal. Pero sana, sa isang gabi, kapag pakiramdam mo'y susuko ka na. Maalala mo si Murong T, na umiyak sa tabi ng nagyayalong lawa. Maalala mo ang linyang ito. May bukal sa ilalim ng nagyayalong lawa. Huwag mong sisihin ang tadhana. Hindi ka nito maintindihan. Baguhin mo ang iyong frequency. Ang vibe mo, yan ang buhay mo. Sige, hanggang dito na lang ang pagbabahagi natin ngayon. Kung ang video na ito ay kahit sandali lang ay nakaantig sa'yo, o kung naramdaman mong lumuwag ng kaunti ang tornilyo, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like at i-share sa kaibigan mong sa tingin mo ay nasa ilalim ngayon. Kita-kita tayo sa susunod.